kanina kasi guys, nagising siya ng alas 5 ng madaling araw. So, nilaro ko siya sa taas hanggang alas 6. Pero pagkatapos ng isang oras, nagpapababa na siya. Oh, Ivan, that is locked. You cannot go outside. Huh? Nakaligo na ang baby. Nakakain na siya ng homemade Cerelac. So, ayun guys, dinilagyan natin ng oil yan, diba? So, pagkalagay ng oil, lagay natin itong mixture na ito. Tapos, hahayaan lang natin yan na maluto for 20 minutes. Good morning everyone! So, for today, magluluto si Mami ngayon ng tinatawag nilang mutya. Nandito si Sonal Masi. Sonal Masi! Kemcho! So, nandito si Sonal Masi. Dumating na siya dito sa bahay namin. And, Aje, Mami, suba na ano siya? Mutya. Na, tare. So, mutya. Magluluto daw si Mami ng mutya ngayon. And ipapakita ko sa inyo yung procedure na gagawin niya. So, ko siya? Bawa dudi namin guys, we have dudi or upo. So, gagawa daw si Mami ng mutya. Ano tanggil? Susuchi handar, Mami. What is it? Rice flour, rice lentils flour, and then this dudi. So, pinaghalo niya lang yung rice lentils flour, yung upo, tapos itong red chili at saka itong luya, dudurugin niya dito sa may loob. So, dito guys, pinaghalo-halo lang ni Mami yung cumin seeds, ajumo, yung green chili, at saka yung ato or ginger. And then, maglalagay lang siya nitong asin. Me too. So, what Mami did is, naglagay siya ng oil and then yogurt. After that, she will be mixing everything all together. Buttermilk. You can also put buttermilk if you want to. You can also put buttermilk or dye. And then after that, what we'll be doing? Sugar. And then we'll be putting sugar, guys. So, ngayon guys, anuhin natin itong mga green chili and ginger. Dudurog-durugin natin. And then, ito yung ilalagay natin dun sa mixture na ginawa ni Mami. So, ganito lang yung ginagawa ko. Patulong-tulong lang ako sa mga ingredients, sa mga ano dito. And ang ingay ng anak ko, Ivan! What are you doing, anak? My baby is done with taking bath. Tingnan nyo naman. So, tapusin ko lang ito and then balitaan ko kayo later. Oh, Ivan, that is locked. You cannot go outside. Huh? Nakaligo na ang baby. Nakakain na siya ng homemade Cerelac. And then you want to go outside? Kanina, nagising siya ng 5 a.m. Ivan, I have to ask you something, anak. Why did you wake up 5 a.m.? Huh? Ivan, why did you wake up 5 a.m.? Huh? Ayan, napaka-active niya guys. Alas 9 pa lang. So, kanina kasi guys, nagising siya ng alas 5 ng madaling araw. So, nilaro ko siya sa taas hanggang alas 6. Pero pagkatapos ng isang oras, nagpapababa na siya. So, nung alas 6 na, sakto gising na si Mami. So, pinaano ko siya sa ilalim. Binaba ko siya sa ilalim. Pinababa ko siya sa ilalim kay Milan. Tapos nilaro nga siya ng mga belan ko. Mami, pa chicken laway unggigya, Ivan, ane kella kalak, Raima. Kalak Raimo? Oo. So, from 6 o'clock, nilaro nila hanggang 7 o'clock. Tapos 7 o'clock to 8 o'clock, natulog siya. Tapos pagkababa ko, nakatapos na akong maligo. Nagsagot ako ng mga inquiries and all. Tapos, ngayon, nagluluto na kami ng pagkain namin for today. And naghati ako dito ngayon ng ringar and bataka, or what they call ringar bataka nusak. So, nag-aano kami ni Mami dito, distribution of labor kami. Tinulungan ko lang siya dun sa pagdudurog para hindi masyadong mapwersa yung kamay niya. And ngayon, tutuloy ko na itong ginagawa kong ringar bataka nusak para lumalambot na. So, ayun guys. And si Milan kanina, umalis na ng maaga sa papunta sa hospital kasi nga meron siyang operation ngayon. 5 daw yung operation ulit ngayon. Very busy. So, tapusin ko lang ito guys and then balitaan ko kayo later.
And then, maglalagay tayo nitong turmeric powder. After that, susuna ko, ano, Biju? This one. After that, Mami will put garam masala. Guys, after mong malagyan ng garam masala, turmeric powder, ngayon ilalagay mo yung mixture na dinurog ko kanina, which is this green chili, ginger, yung cumin seeds, and then lalagyan mo lang din ng kaunting water. Pero para mas maganda siya, mas malinamnam, kuhanin mo yung natitirang sabaw doon. So, ayun, i-mix mo lang siya all together. So, kaya ginagawa namin ito guys because we have a lot of dudi or marami kaming upo dito sa bahay. And dito sa bahay kasi namin, hindi kami hindi kami, parang tinatamad kami magluto kapag gabi and hindi namin alam kung ano yung lulutuin. So, Mami, bichartiti, bichartata, banawan na siya. We will go and just make this one. So, whenever we don't feel like eating anything, ito na lang yung kakainin natin. Tikman natin, guys. So, after nun, guys, i-adjust mo lang siya according to your taste. If kulang sa sugar or kulang sa salt. So, and if you want to also make it sa bahay nyo, pwedeng-pwede yan. Then, mix it all together. So, ngayon, guys, mag-steam tayo. Gagawa tayo ng mutya. So, ito na yung tubig. Ito yung gagamitin natin para makapag-steam na tayo. Ilagay natin dito sa may kalan. Guys, gagawa na tayo ng mutya. So, ilalagay natin itong tubig dito. And then, lalagyan natin ng oil. Itong mga lalagyanan. Ito, Joe, ma'am. Mo to. Itong dalawa, lalagyan daw natin ng oil para ilagay dito sa may steamer. Ama, nakidot tara. So, ayan. Lagyan daw natin ng oil, guys. Para hindi dumikit yung mixture ng mutya. थोड़ी बार में गैस चालू कर दो. So, ayun guys, dinilagyan natin ng oil yan, di ba? So, pagkalagay ng oil, lagay natin itong mixture na ito. Tapos, hahayaan lang natin yan na maluto for 20 minutes. I-steam lang natin. And ito naman yung ilalagay natin sa may refrigerator na niluluto natin every night kapag wala tayong ulam. Ayan siya. Guys, for today, nagluto ako ng ringer bataka nusak. Ayan siya. And binigyan ko na siya ng tubig, pinapalambot ko na lang. And right over here, ito yung ating mutya. And dito naman itong kichli ni Ivan. And ayan, si Ivan, tignan nyo guys, nagkalat na naman. Where are you going? Yan si Sonal Masi dito, maglilinis na. Maglalampaso na. Hi guys, so pinagpawisan tayo sa pagluluto ng mutya. So, naligo tayo ulit. And sobrang kulit na ni Ivan. Grabe. Ilang buwan pa lang siya. 7 months pa lang siya. Pero yung kakulitan. Buti na lang hindi pa siya naglalakad. And naka-walker pa lang. Pero kung kahit nasa walker siya, guys, natakbo na. Ewan ko siguro malapit na maglakad si Ivan. And maagad maglalakad yan. Pero, ayun nga, dapat binabantayan na nga si Ivan, guys. Kasi, napansin nyo ba kanina dun sa may pintuan? Dun sa may pintuan, laging dapat sarado yon. Kasi kapag hindi sarado yon, naku po, mahuhulog siya dun sa may hagdan. Tapos, ginagawa namin, yung stopper dun sa taas, minimake sure namin na laging nakasara yon or else ma-aksidente siya. Tapos yung cabinet, mga cabinet, pilit niyang pinagbububukas. And, nung isang araw nga, nakita ko na parang meron nga siyang, nagasgasan nga siya dito sa may kamay niya. And sabi ng biyanan ko sa cabinet nga daw. So, ayun. Minsan kasi guys, nagluluto ako ng pagkain. Tapos yung biyanan ko, ang daming ginagawa.
So, ang nangyayari is, nilalagay namin sa walker si Ivan. Tapos, ayun, nung isang araw nga daw, nung nalilinis yata ako ng banyo, habang nagluluto siya, hindi niya napansin, ayun, na ano nga daw si Ivan dito, nasugat nga daw yung kamay niya. Kaya, ayun, dapat doble ingat na. And, if possible, dapat may isang katao na lang yung magluluto ng pagkain. Tapos, isang katao yung magbabantay kay Ivan. So, pinag-iisipan nga namin, guys, kung paano nga yung gagawin. Kasi si father-in-law nasa farm, si Milan nasa trabaho, si Jano naman natutulog pa that time kasi nga, nag-aaral ng very late. So, feeling ko, ano na lang kami, magluluto na lang kami ng pagkain or magsasalita na lang kami sa pagluluto ng pagkain sa mga susunod na araw. Let's see kung ano magiging technique namin. Pag-aaralan pa namin ng binan ko kasi kami lang yung laging tandem sa umaga. So, kapag nagluluto ako, siya yung nagbabantay kay Ivan. Kapag nagbabantay naman ako kay Ivan and pinapadede ko naman si Ivan, siya naman yung nagluluto. Ganun kami, guys. Tapos, ano pa ba? Okay, sagutin natin yung question ng isa sa mga nanonood sa atin kasi very curious daw siya kung lagi daw kaming bumibili ng mga biscuits. So, dito daw ba sa India, paano yung sistema, yung mga gold biscuits? Meron daw bang specific na bangko kung saan lalagay mo yung mga golds mo? Kagaya ng mga bangko natin sa Pilipinas kung saan naglalagay ng pera, di ba? Nung unang nagpunta ako dito sa India, guys, dinala ako ni Milan doon sa isang lugar. Tapos sabi niya sa akin, ito daw yung gold bank. So, oo, meron daw mga gold banks dito sa India. Especially yung mga bangko nila. Meron silang mga gold bank, mga vault, o doon sa may pinakamababa ng bangko. Doon nila ini-store yung mga gold ng mga tao. So, pwede ka mag-open daw ng account. And ang sabi ni Milan, kapag mag-open ka ng account, kailangan mo ng mga IDs and all. And kung sino lang yung mga nakapangalan dun sa account, sila lang yung makakapasok. So, last month, actually, meron akong credit card, diba? Meron akong bangko. Tapos, binigyan ako ng debit card, credit card doon. Tapos, may offer ako sa pangalan ko na free daw yung gold bank. Free daw yung locker. Yun yung tamang term. Free daw, meron daw akong free locker, lifetime na. Lang daw ako. Mag-register lang daw ako. So, kailangan daw na may kasama akong isa or pwedeng dalawa or pwedeng tatlo. So, nilagay ko dun na pangalan si mother-in-law tsaka si Milan. So, kaming tatlo yung nakakapasok doon sa may bangko. And, pwede namin buksan yung locker. So, ganun guys. Nung isang araw nagpunta kami doon kasi nga nung mga nakaraang buwan, may mga occasions, 'di ba? Yung mga ginagamit yung mga golds, kasalan. So, ginamit ng mga tao yung mga golds nila. So, dito rin sa bahay namin, pinahiram din namin yung mga golds namin sa mga kamag-anak namin na mga gusto ng mga golds na isuotin. So, ayun, binalik namin sa may bangko. Kasama namin si father-in-law, kaming 4. Kaming 3 lang yung pinapasok, si father-in-law dun lang sa labas. So, sobrang higpit kasi syempre, isang earrings lang yung mawala, magkano na yun? Isang singsing lang yung mawala, magkano na yun, di ba? Sobrang mahigpit yung security nila pagdating sa mga pagdating sa mga gold banks. So, ayan guys, if meron kayong mga questions, let me know. Sasagutin natin yan sa baba. Gusto ko yung nagtatanong kayo ng mga questions kasi di ko nga alam kung ano na yung i-content ko for you guys. And, tignan natin yung mga mangyayari sa susunod na araw. Balitaan ko na lang kayo. So, I'll see you all tomorrow. Bye-bye!